Bakit kaya karamihan sa mga problema sa buhay mo ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa paraan ng pag-react ng isipan mo rito? Nagigising tayo na punong-puno ng bigat. Pinag-iisipan natin ng sobra ang maliliit na sitwasyon hanggang maging parang malalaking bagyo ang mga ito. Ginagawa nating personal ang lahat, iniisip ang pinakamasama, umaasa ng sobra, at hinahayaan nating hilahin tayo ng ating emosyon na parang mga puppet na may tali. At sa kaibuturan ng sarili mo, alam mo na ang katotohanan ito. Kung ang isipan mo ay kalmado, disiplinado, at matatag, 92% ng mga problema mo ay mawawala. Hindi dahil biglang gagaan ang buhay, kundi dahil titigil ka ng gawing mas mahirap ito. Naunawaan ito ng mga Stoic libu-libong taon na ang nakalipas. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay tinatabla ng kulay ng mga iniisip nito. Ibig sabihin kapag binago mo ang isipan mo, binabago mo ang buong karanasan mo sa buhay. Ngayong araw tatalakayin natin ang 10 Stoic lessons na kayang ayusin ang 92% ng mga problema mo. Mga aral na babaguhin kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-react, at kung paano mo dalhin ang sarili mo sa isang magulong mundo. Huminga ka ng malalim. Umupo ng maayos. Ang isipan mo ay palalakas na. Una, kontrolin mo ang kaya mong kontrolin. Bitawan mo ang hindi mo kaya. Karamihan sa sakit na dinadala mo ay hindi dulot ng buhay mismo, kundi ng pagsubok mong kontrolin ang mga bagay na hindi naman kailanman nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Sinusubukan mong kontrolin kung ano ang iniisip ng ibang tao, kung paano sila kumilos, kung paano sila tumugon, kung gaano kabilis dapat umusad ang buhay, at kung gaano kaperpekto dapat mangyari ang mga sitwasyon. At sa tuwing tumatanggi ang realidad na sumunod sa inaasahan mo, ikaw ang nasasaktan. Tinawag ito ng mga Stoic bilang una at pinakamahalagang paghahati sa buhay. Ang mga bagay na saklaw mo at ang mga hindi, isinulat ni Epictetus, may mga bagay na nasa ating kontrol at may mga bagay na hindi. Hindi ito para pakinggang malalim. Ito ay para palayain ka. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pagkontrol sa hindi makokontrol, muling humihinga ang isipan mo. Maaari mong kontrolin ang iyong mga iniisip, ang iyong mga kilos, ang iyong disiplina, ang iyong pagsisikap, at ang iyong mga pamantayan. Iyan ang iyong saklaw, ang iyong panloob na teritoryo. Ngunit hindi mo makokontrol ang ugali ng iba. Ang resulta ng mga bagay, ang tamang oras, o ang kaguluhan ng mundo. At habang mas kumakapit ka sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, mas lalo kang nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Karamihan sa pagdurusa ay nagmumula sa pagbabaligtad ng kaayusang ito. Nahuhumaling ang mga tao sa resulta, ngunit binabaliwala ang pagsisikap. Hinahabol nila ang papuri, ngunit pinapabayaan ang karakter. Sinusubukan nilang kontrolin ang iba, pero hindi nila makontrol ang sarili nilang pagkainip, bugso ng damdamin o reaksyon. Narito ang Stoic shift. Kapag may bagay na nagpapabigat sa iyo, huminto ka at itanong ang isang tanong. Nasa kontrol ko ba ito? Kung oo, kumilos ka ng malinaw at matatag. Kung hindi, bitawan mo ito. Walang guilt, walang pagtutol, at walang paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito. Ang pagbitaw ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili ng tamang laban. Ito ay pag-alis ng enerhiya sa mga bagay na nagpapahina sa iyo at paglalagay nito sa mga bagay na nagpapalakas sa iyo. Ito ay pagtangging lumaban sa mga digmaang hindi kailanman mapapanalunan. Kapag pinagbuti mo ang pagkilalang ito, maaring manatiling magulo ang mundo, ngunit ang isipan mo ay mananatiling payapa. Ikalawa, responsibilidad mo ang iyong emosyon. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang basta na lang nangyayari ang emosyon, parang ang galit, takot, o insekuridad ay mga magnanakaw na biglang pumapasok sa isipan. Ngunit ang totoo ay mas hindi komportable. Hindi basta lumilitaw ang emosyon mula sa wala. Nabubuo ang mga ito mula sa kahulugang ibinibigay mo sa mga pangyayari. At kapag naunawaan mo ito, may mapagtatanto kang napakalakas. Ang emosyon mo ay hindi aksidente. Responsibilidad mo ito. Isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, makakakita ka ng tunay na lakas. Hindi niya sinabing pigilan mo ang emosyon,
Itinuturo niya na huwag kang hayaang kontrolin ka nito. May uminsulto sa iyo, may hindi pumansin, may bumigo sa iyo. Ang emosyon ay wala sa pangyayari, nasa interpretasyon mo ito. Kaya dalawang tao ang maaring makaranas ng iisang sitwasyon, ngunit magkaiba ang maramdaman. Ang isa ay magpanik, ang isa ay mananatiling kalmado. Ang pagkakaiba ay hindi swerte, kundi pagsasanay. Ang modernong buhay ay sinasanay kang mag-react agad, malakas at pabigla-bigla. Ngunit tinuturuan ka ng Stoicism na maglagay ng isang banal na sandali ng paghinto sa pagitan ng nangyari at ng mararamdaman mo. Sa maliit na sandaling iyon, naninirahan ang iyong kalayaan. Bago ka mag-react, gawin mo ito huminto, huminga. Pangalanan ng emosyon. Galit ako, nababahala ako, nasasaktan ako. Sa pagbibigay ng pangalan, inilalayo mo ang sarili mo rito. Ang kaya mong obserbahan, kaya mong kontrolin. Pagkatapos itanong mo, anong kwento ang sinasabi ko sa sarili ko ngayon? Dahil kadalasan, ang emosyon ay nagmumula sa mga kwento, mga palagay, mga interpretasyon, mga banta sa isip, at mga alaala na hindi pa naghihilom. Ang pagiging responsable sa emosyon ay hindi pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ito ay pagtangging hayaang maagaw ang panloob mong estado ng bawat pabigla-biglang komento o hindi inaasahang sitwasyon sa paligid mo. Kapag inangkin mo ang iyong emosyon, nawawala ang kakayahan ng iba na manipulahin ka. Nawawala ang kapangyarihan ng mundo na iligaw ka sa balanse. Hindi ka na alipin ng bugso ng damdamin, ikaw na ang konduktor ng sarili mong isipan. Ganito nabubuo ang emosyonal na lakas, hindi sa pag-iwas sa damdamin, kundi sa pag-unawa sa kahulugan sa likod nito. Ikatlo, ang inaasahan ng ugat ng pagdurusa. Kapag sinundan mo pabalik ang pinagmulan ng karamihan sa mga pagkabigo mo, may isang bagay kang makikita sa gitna. Inaasahan. Hindi realidad, hindi sitwasyon, hindi tao, kundi ang kwento na sinabi mo sa sarili mo kung paano dapat mangyari ang mga bagay. Inaasahan mong tratuhin ka ng iba sa paraan ng pagtrato mo sa kanila. Inaasahan mo ang katapatan mula sa mga taong hindi pa marunong maging tapat. Inaasahan mo ang pagsisikap mula sa mga taong pinipili ang kaginhawaan. Inaasahan mong gagantimpalaan agad at patas ng buhay ang kabaitan, tiyaga at sipag mo. At kapag hindi nangyari iyon, pakiramdam mo ay pinagtaksilan ka. Hindi dahil nabigo ang realidad, kundi dahil binulag ka ng inaasahan. Matagal nang binalaan ito ng mga Stoic, bago pa man ito patunayan ng modernong sikolohiya. Isinulat ni Seneca, ang inaasahan ang pinakamalaking pinagmumulan ng paghihirap. Hindi niya sinabing tumigil ka sa pagmamalasakit. Ang ibig niyang sabihin, tigilan mo ang pag-aakalang susunod ang mundo sa emosyonal mong mga script. Bibiguin ka ng mga tao, gugulatin ka ng buhay. Masisira ang mga plano, magbabago ang timing. Maaari mong labanan ang katotohanan ito at magdusa, o maaari mo itong tanggapin at maging hindi matitinag. Sinasabi ng inaasahan, dapat ganito sila kumilos. Sinasabi ng realidad, kumikilos ang mga tao ayon sa kanilang likas na ugali, hindi ayon sa iyong pag-asa. Sinasabi ng inaasahan, dapat mas malayo na ang narating ko. Sinasabi ng realidad, nasa eksaktong lugar ka kung saan ka dinala ng iyong mga desisyon, gawi at disiplina. Itinatali ng inaasahan ang kapayapaan mo sa panlabas na kondisyon. Ibinabalik ng pagtanggap ang kapayapaan pabalik sa iyong sarili. Narito ang Stoic Shift, palitan ng inaasahan ng pagmamasid. Sa halip na inaasa ko, sabihin mo, titingnan ko. Sa halip na dapat sila, sabihin mo, hayaan kong makita kung sino talaga sila. Sa halip na may utang sa akin ang buhay, sabihin mo, may utang ako sa sarili ko ng pagsisikap at linaw. Kapag binitawan mo ang inaasahan, binubuksan mo ang kalayaan. Tumitigil kang wasakin ng mga bagay na hindi nagawa ng iba at nagsisimula kang makita ng malinaw kung sino sila. Tumitigil kang lumaban sa realidad at nagsisimula kang makipagtulungan dito. Karamihan sa pagdurusa ay nawawala sa sandaling tumigil ka sa paghingi na ang mundo ay kumilos ayon sa sarili mong script
At nagsimula kang harapin ito kung ano talaga ito. Tinuturuan ka ng modernong buhay na habulin ang ginhawa na para bang ang ginhawa ang gantimpala ng mismong pag-iral. Malalambot na kama, madaling routine, agarang kasiyahan, mabilis na sagot, kaunting pagsisikap, lahat ay idinisenyo upang ilayo ka kahit sa pinakamaliit na abala. Ngunit ang katotohanang naunawaan ng mga Stoic ay simple, hindi ka pinapalakas ng ginhawa. Ang hindi komportable ang nagpapalakas sa iyo. Isinabuhay ni Seneca ang kusang pagtitiis. Natutulog sa matitigas na higaan, nag-aayuno at naglalakad sa lamig. Hindi dahil gusto niya ang pagdurusa, kundi dahil nauunawaan niya ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag iniiwasan mo ang hindi komportable sa maliliit na bagay, guguho ka sa malalaking pagsubok. Balikan mo ang bawat malaking pagbabago sa buhay mo. Ipinanganak ba iyon mula sa ginhawa o mula sa sandaling itinulak ka? Hinila ka palabas ng limitasyon mo at pinilit kang maging higit pa sa kung sino ka noon. Pinapanatili ng ginhawa kung sino ka ngayon. Hinuhubog ng hindi komportable kung sino ka palang nagiging. Kapag pinili mong harapin ang hindi komportable, hindi ka lang bumubuo ng tibay ng loob. Binabago mo rin kung paano tumutugon ang isipan mo sa stress. Tinuturuan mo ang sarili mo na ang hirap ay hindi panganib, ang presyon ay hindi parusa, at ang pagsisikap ay hindi kalaban. Ang malamig na paligo mahihirap na usapan. Pagpasok kahit pagod ka. Pagtatapos ng gawain kahit wala na ang gana, at pagsasabi ng hindi kahit sumisigaw ang ugali mong laging magpasaya ng iba. Ang bawat maliit na sandali ng hindi komportable ay nagiging ehersisyo. Isang mental na push-up na nagpapalakas sa iyong tibay. At may kakaibang nangyayari kapag namuhay ka sa ganitong paraan. Tumitigil ang buhay sa pananakot sa iyo. Tumitigil ang mga hamon sa paglunod sa iyo. Tumitigil ka sa pag-aalinlangan at pakikipagtawaran sa sarili mo. Kapag may bagay na hindi komportable, huwag kang tumakbo. Harapin mo ito at itanong sa sarili mo kung para saan ka sinasanay ng sandaling iyon. Bawat hindi komportable ay nagiging paghahanda. Bawat hirap ay nagiging ensayo. Bawat abala ay nagiging batong pampatalas. Karamihan sa mga tao ay naghihintay muna ng kumpiyansa bago kumilos, ngunit ang mga Stoic ay kumikilos upang mabuo ang kumpiyansa. Ang pinakadakilang lakas mo ay magmumula sa mga sandaling dati kang kinatatakutan dahil ang hindi komportable ay hindi parusa, ito ay pagsasanay. Mas nagdurusa ka sa imahinasyon kaysa sa realidad. Kapag sinuri mong mabuti kung ano ang kumakain sa iyong kapayapaan, mapapansin mong karamihan dito ay hindi naman talaga nangyari. Lumilikha ang isipan mo ng mga sakunang hindi kailanman pinatunayan ng realidad. Inuulit-ulit mo ang mga usapang hindi naganap, iniisip ang mga paghuhusgang hindi ginawa, at kinatatakutan ang mga resultang hindi dumarating. Ang buhay sa loob ng isipan mo ay nagiging mas masakit kaysa sa buhay na tunay mong ginagalawan. Tama ang sinabi ni Seneca, mas madalas tayong nagdurusa sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ang isipan ay isang tagapagsalaysay at kapag pinabayaan, nagiging malupit ito. Pinapalaki nito ang problema, ginagawang krisis ang maliit na abala at pinipinturahan ang hinaharap ng mas madidilim na kulay kaysa sa nararapat. Hindi kailangan ng isipan ng ebidensya, takot lang ang kailangan nito. Ang sobrang pag-iisip ay hindi karunungan, kundi maling paggamit ng imahinasyon. Inuubos nito ang lakas mo, ninanakaw ang linaw ng isip, at binubulag ka sa kung ano talaga ang nangyayari sa harap mo. Kapag nagwawala ang isipan mo, hindi ang mundo ang nananakit sa iyo, kundi ang interpretasyon mo. Nakikipaglaban ka sa mga multo, hindi sa mga totoong pangyayari. Kapag pinaghiwalay mo ang katotohanan at ang kwento, lumiit ang problema. Kapag huminto ka at tinanong ang sarili mo kung alin ang totoo at alin ang idinadagdag ng imahinasyon mo, bumabalik ang linaw. Kapag tumigil kang mamuhay sa mga haka-hakang sakuna at nagsimulang mamuhay sa kasalukuyang sandali, gumagaan ang buhay dahil ang kapayapaan ay umiiral lamang sa kasalukuyan. Sa mundong adik sa ingay, reaksyon at walang tigil na pagpapakita ng emosyon, ang katahimikan ay naging isa sa pinakahindi nauunawaang anyo ng lakas. Iniisip ng marami na ang katahimikan ay kahinaan,
Ngunit alam ng mga Stoic na ito ay disiplina, linaw at kontrol. Kapag tumugon ka ng katahimikan sa bastos, panunulsol at chismis, lumilipat ang kapangyarihan. Ang katahimikan ay nagiging salamin na pumipilit sa iba na harapin ang sarili nila. Ang ingay ay paggastos ng emosyon. Ang katahimikan ay pag-iimpok. Pinoprotektahan nito ang dignidad mo at binibigyan ka ng oras upang makita ang katotohanan. Ang emosyon mo, ang motibo ng iba at ang tamang hakbang. Hindi lahat ng komento ay karapat-dapat sa reaksyon at hindi lahat ng insulto ay nararapat sa depensa. Kapag tumigil kang pakainin ang bawat apoy ng iyong enerhiya, nagiging mas madali ang mundo. Isa sa pinakamabilis na paraan upang sirain ang kapayapaan mo ay ang pag-aakalang ang lahat ay tungkol sa iyo. Ngunit ang katotohanan ay simple. Ang mga tao ay kumikilos mula sa sarili nilang sugat, takot, insekuridad at paniniwala, hindi mula sa halaga mo bilang tao. Ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo ay mas nagsisiwalat ng kanilang panloob na mundo kaysa sa iyo. Ang ginagawa ng isang tao sa iyo ay salamin ng kanilang emosyonal na maturity, hindi ng iyong halaga. Ang hindi nila ibinibigay sa iyo ay nagsasalita tungkol sa kanilang kakayahan, hindi sa kung ano ang nararapat sa iyo. Araw-araw na pinaalalahanan ni Marcus Aurelius ang sarili niya na kapag nagising ka, asahan mong makatagpo ng mga taong walang utang na loob, mayabang, mapanlinlang at naiinggit. Hindi bilang babala upang katakutan sila, kundi bilang paalala na huwag gawing personal ang kanilang ugali. Ang kilos nila ay tungkol sa kanila, hindi sa iyo. Nagagalit ang mga tao dahil stressed sila, hindi dahil mali ka. Lumalayo ang iba dahil nalilito sila, hindi dahil wala kang halaga. Kumukondena ang mga tao dahil insecure sila, hindi dahil kulang ka. May mga taong nagkakait ng pagmamahal dahil hindi nila alam kung paano ito ibigay, hindi dahil hindi mo ito karapat-dapat. Kapag personal mong inako ang lahat, ibinibigay mo ang emosyonal mong katatagan sa pabago-bagong damdamin, opinyon at ugali ng iba. Hinahayaan mong maging self-judgment ang bawat inconsistency at maging personal na pag-atake ang bawat pagbabago. Narito ang Stoic na pagbabago ng pananaw. Sa susunod na may ugaling manakit sa iyo, huminto ka at sabihin sa sarili mo, tungkol ito sa kanila, hindi sa akin. Tingnan ang kilos ng objektibo nang hindi ikinakabit sa iyong pagkatao. Tanungin ang sarili, ano kaya ang pinagdadaanan nila? Anong kwento ang idinadagdag ng isip ko na wala namang patunay? Interpretasyon ba ito o katotohanan? Ang detachment ay hindi pagiging malamig. Ito ay emosyonal na maturity. Ito ay ang pag-unawa na ang iyong halaga ay hindi nakikipagnegosasyon tuwing may masamang araw ang iba. Kapag tumigil kang gawing personal ang lahat, bumabalik ang kapangyarihan sa iyo. Hindi mo na sinisipsip ang unos ng ibang tao. Hindi ka na lumiit para sa mga hindi kayang makita ang halaga mo. Bumabalik ang kapayapaan sa sandaling huminto kang ipagkamali ang kilos ng iba bilang sukatan ng iyong halaga. Karamihan sa mga tao ay nakikita ang mga hadlang bilang sagabal, isang bagay na sumisira sa plano at humaharang sa daan. Ngunit iba ang tingin ng mga Stoic. Para sa kanila, ang hadlang ay hindi dead end, ito mismo ang daan. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang humahadlang sa kilos ay siyang nagpapasulong dito. Ang nakaharang sa daan ay nagiging daan. Ibig sabihin, ang iniiwasan mo ang mismong bagay na idinisenyo upang palakasin ka. Gusto mo ng kumpiyansa? Bibigyan ka ng buhay ng mga sitwasyong pipilitin kang magsalita. Gusto mo ng pasensya? Bibigyan ka nito ng paghihintay at pagkaantala. Gusto mo ng emosyonal na tibay? Ilalagay ka nito sa harap ng mga taong susubok sa hangganan mo. Gusto mo ng disiplina? Bibigyan ka nito ng mga araw na nawawala ang gana. Ang bawat pagsubok ay isang training session na ginawa para sa paglago mo. Gaya ng kalamnan, hindi ito lumalakas sa ginhawa kundi sa resistance. Ang mabigat ngayon ay nagiging magaan bukas dahil tinulak mo ang sarili mo. Ganito rin ang isipan, karakter at espiritu. Kapag may bagay na hindi gumagana, tanungin mo hindi, bakit nangyayari ito sa akin? Kundi, ano ang itinuturo nito sa akin? O, paano ako nito pinapalakas? Kapag tinanggap mo ang mga hadlang, tumitigil silang maging parusa at nagiging paanyaya. Paanyaya upang umangat,
mag-adjust at bumangon. Ang pagtanggi ay nagtutulak sa mas tamang direksyon. Ang kabiguan ay nagre-redirect sa mas matalinong paraan. Ang pagsubok ay naglalantad ng kahinaang kailangan mong palakasin. Kapag nilalabanan mo ang hadlang, nagdurusa ka. Kapag nakipagtulungan ka rito, lumalago ka. Hindi ka hinaharangan ng buhay, hinuhubog ka nito. Mamuhay ka ng may kamalayan sa kamatayan, memento mori. Maraming tao ang nagsasayang ng taon na parang may daan-daang taon pa sila. Ipinagpapaliban ang mga pangarap, tinitiis ang kawalang galang, at inaantala ang sariling paglago dahil iniisip nilang may oras pa. Ngunit itinuro ng mga Stoic ang kabaligtaran. Ang pag-alala na mamamatay ka, ang nagtuturo sa iyo kung paano mabuhay. Hindi ito para takutin ka, kundi para gisingin ka. Kapag tunay mong nauunawaan na limitado ang oras mo, agad nagbabago ang mga prioridad. Tumitigil ka sa walang saysay na argumento. Tumitigil ka sa paghingi ng tawad sa pagiging ikaw. Tumitigil ka sa pagsasabing balang araw. Nagsisimula kang pahalagahan ng paglago, kapayapaan, layunin, relasyon at integridad. Ang kamalayan sa kamatayan ay nagbibigay ng linaw, hindi takot. Biglang nagiging maliit ang mga opinyong kinatatakutan mo. Ang mga pangarap na ipinagpaliban mo ay nagiging agarang mahalaga. Ang tanong ay simple. Kung ito na ang huling araw mo, ano ang pagsisisihan mong hindi ginawa? Pagkatapos gumawa ka ng kahit isang maliit na hakbang ngayon, mas mahalaga ang karakter kaysa sa approval. Maraming tao ang ginugugol ang buhay sa paghahabol ng pagtanggap. Binabago ang sarili para umangkop at ipinagpapalit ang pagiging totoo sa validation. Ngunit binala nito ng mga Stoic, sa sandaling umasa ka sa approval, nawawala ang kontrol mo sa buhay. Ang karakter ay hindi nagbabago sa ingay ng mundo. Ito ang integridad, disiplina, katapatan at pagkakatugma ng salita at gawa. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag gawin. Kung hindi ito totoo, huwag sabihin. Hindi niya sinabing, gawin ito para magustuhan ka ng iba. Ang approval ay panandalian, ang karakter ay permanente. Kapag pinili mo ang karakter, tumitigil kang paliitin ang sarili mo para sa pagtanggap. Nagsisimula kang mabuhay ayon sa prinsipyo, hindi popularidad. Ang approval ay nagpapakain ng ego. Ang karakter ay nagpapalakas ng kaluluwa. Kapag pinagsama-sama mo ang 10 aral na ito, malinaw ang isang bagay. Hindi nagbabago ang buhay kapag nagbago ang mundo. Nagbabago ito kapag nagbago ka. Kapag tumigil kang mag-react, matakot, magmadali, mag-overthink, at humabol ng approval, kusa nang nawawala ang karamihan sa iyong problema. Ito ang puso ng Stoicism, ang tahimik at matatag na pamamahala ng sariling isipan. Kapag napangibabawan mo ang iyong isip, ang natitirang bahagi ng buhay mo ay susunod.